Palang gabi po sa ating lahat at sa ating mga kapatiran na nasa online. Ayan, tayo po ay tumayo lahat, tayo po ay aawit. Amen. Sa ating unang kanta, awitin po natin, Mine Eyes Have Seen the Glory. Amen. Nawa lahat po tayo may ganitong testimony sa ating buhay na our eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Amen. Let us sing the song, Mine Eyes Have Seen the Glory. Ready now? Sing. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath is stored. He had loosed the fateful lightning of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. I have builded him an altar in the evening dews and lamps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His root is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is setting out the hearts of men before his judgment seat. Save my soul to answer him, bid jubilant my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Amen. And sa ating pangalawang kanta, God on the Mountain. Amen. Ready now? Sing. Life is easy when you're up on the mountain, and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. Talk of easy when life has its best. Down in the valley of trials and temptation, that's when faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Amen. How big is God? Amen. Tayo pong lahat alam natin
na kung gaano kalaki ang Diyos sa ating buhay. Mas malaki siya sa ating kanan, mas malaki siya sa ating mga pagkukulang, mas malaki siya sa anuman nating pagkakasala sa Kanya. Amen? Atin po siyang purihin, awitin natin, How Big is God? Amen? Ready now? Sing! Though man may strive to go beyond the reach of space, beyond the distant shimmering stars, this world's a world so small within my Master's house. Open skies, but a portion of His yard. How big is God? How big and wide His vast domain? To try and tell, these lips can only start. It's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to live within my heart. As winter's chill make us easy to fall to lie asleep, till wake by summer's rain. The heart grown cold will warm and throb with life anew. The Master's touch will bring the glow again. How big is God? How big and wide His vast domain? To try and tell, these lips can only start. It's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to live within my heart. Amen. Ayan po, alam natin kung gaano kalaki ang ating Panginoon. Kaya sa atin pong next na kakantahin, I Just Keep Trusting My Lord. Amen. Nawa po ito ang ating maging testimony. Kung gaano kalaki ang Panginoon, kaya dapat sa Kanya lang po tayo nagtitiwala. Amen. Awitin natin, I just keep trusting my Lord. Right now, sing. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives us soul. The storm clouds darken the sky, or the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Through the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord, He will see me through. He's a faithful God, such a faithful God. I can now be there, walking by my side. Though the
The road is weary at times, and I'm sad and blue. I just keep trusting my Lord, He will see me through. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa ating opening prayer. Amen. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po na Ikaw ay aming laging mapagtitiwalaan. Lagi kang nasa inyong kapangyarihan na nakaupo sa trono. You are always in control. You are always sovereign. Ikaw ang nagdidesisyon sa mangyayari at hindi mangyayari. Ang lahat ay may hangganan. Ang pahintulutan nyo ay nagaganap at ang inyong pigilan ay hindi mangyayari. Ngunit salamat po sa pagitan ng dalawang po ang inyong balancing pamamahala upang ang iyong mga nilikha ay makakilos, makapagpasya ayon sa iyong disenyo sa pagkalikha. Kaya salamat po sa iyong karunungan, salamat sa iyong katuwiran, salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong kaawaan at sa inyong mapagbiyayang pakikitungo sa mga taong hindi karapat-dapat na kagaya namin. Salamat din po sa mayaman mong pagpapala. Kami ay iyong pinaapaw ang aming puso sa pasasalamat. Totoo ang lahat ng iyong mga pangako at tunay ang iyong pakikisama. Talagang ikaw ay tapat at maaasahan. Kami po ay papanatag sa inyo. Sa buhay o kamatayan man, ikaw ang dadakilain po sa aming katawan. Salamat po sa simbahan na pinagkaloob mo sa amin. We appreciate, Lord, na binigyan mo kami ng isang pamilya, isang katawan na kung saan kami naging kabilang at dito kami binubusog ng iyong kinakandili ng iyong salita, ginagabayan ng iyong espiritu, pinalalakas ang aming kaluluwa, binigyan mo kami ng mga kapatid na aming kasama at katuwang sa paglilingkod, kaisa sa pagsamba, at kasama sa pagpupuri sa inyong pangalan. Maraming salamat po sa bansang Malaya. Salamat po sa mga taong namiminuno sa amin na nangangasiwa ng kaayusan at kapayapaan sa aming bansa. Tulungan mo po na lalong mapangasiwaan ng higit na mainam upang sa gayon mabuhay ng mapayapa ang mga mamamayan. Pagpalaan niyo rin naman po na ang pangangaral ng Ebanghelyo sa aming bansa ay magpatuloy ang kalayaan. Lalong sumagana at lalong marami po ang matamnan ng Ebanghelyo ni Kristo. Lalong maipadama sa aming mga kapwa-tao ang iyong pagmamahal at maipahatid ang iyong tiyak na pagliligtas. Salamat sa mga mangangaral na nagpapatuloy sa kabila ng iba't ibang pasanin, iba't ibang hamon sa paglilingkod. Sa iyong biyaya ay nagpapatuloy at nagsusumigasig na abutin hindi lamang ang malapit kundi ang malayo hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, you are our all in all. You deserve our worship, you deserve our praise, you deserve our all. Kaya salamat po sa biyaya mo sa amin ngayong gabi na kami nagkasama-sama. Ingatan po mga kapatid namin nasa daan. Inaalala po namin ang mga may karamdaman. Ikaw din po ang magbigay ng kalakasan, kagalingan sa kanila. Ang mga naghahanap buhay, ang mga nagbabiyahe, ang mga nasa pangingibang bansa, ang mga misyonero sa iba't ibang lugar, ikaw po magpapala. Kaya dalangin namin ngayong gabi bilang paghahanda sa aming pong Lord's Supper this coming Sunday, ang aming pong aralin ay lalong magdiin sa amin at magpaunawa ng kagandahan ng iyong pagliligtas at pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Binabalik namin ang papuri sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa tayo ng Bible, 2 Chronicles 6:16 to 42. So, bali ilang verses to? 26 verses. Tama ba? 26 verses na ating babasahin. Sige po. Sound check, sound. Amen? Manatili tayo nakatayo, magbabasa po tayo ng salita ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 6, verse 16 to 42. Basahin natin ng masigla, basahin natin ang salita at sabay-sabay po tayo sa verse 42. Ngayon nga, O Panginoon,
ang Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David na aking ama ang iyong ipinangako sa kanya, na iyong sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin na uupo sa luklukan ng Israel, kung ang iyong mga anak lamang ay magsisipag-ingat ng kanilang lakad, na magsisilakad sa aking kautusan, gaya ng inilakad mo sa harap ko. Ngayon nga, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, papangyarihin mo ang iyong salita na iyong sanilita sa iyong lingkod na kay David. Ngunit katotohanan bang ang Diyos ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasiya. Gaano pa nga sa bahay na ito na aking itinayo. Gayon may iyong pakundangan ang dalangin ng iyong lingkod at kanyang samo, O Panginoon kong Diyos, ang daing at ang dalangin ay dinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo. Nanupat ang iyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito, araw at gabi, sa makatuwid bagay sa gawin ng dakong iyon, pinagsabihan na iyong ilalagay ang iyong pangalan doon, upang dinggin ang dalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito. At dinggin mo ang mga samo ng iyong lingkod at ang iyong bayang Israel, pagka sila'y dadalangin sa gawin ng dakong ito, o didinggin mo mula sa iyong tahanang dako sa makatuwid bagay mula sa langit, at pagka iyong narinig ay patawarin mo. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa kanyang kapwa, at papanumpain siya upang siya'y sumumpa, at siya'y pumarito at manumpa sa harap ng iyong dambana sa bahay na ito, Dinggin mo nga sa langit at iyong gawin, at hatulan mo ang iyong mga lingkod na pagbabayarin ang masama, upang iyong dalhin ang kanyang lakad sa kanyang sariling ulo, at patutuhanan ang matuwid upang bigyan siya ng ayon sa kanyang katuwiran. At kung ang iyong bayarang Israel ay nasaktan sa harap ng kaaway, dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, at magbabalik loob, at kikilalanin ang inyong pangalan, at mananalangin at mamamanhik sa harap mo sa bahay na ito, Pagka ang langit ay nasarhan at walang ulan, dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, kung sila'y dumalangin sa gawin ng dakong ito, at kilalanin ang iyong pangalan, at talikdan ang kanilang kasalanan, pagka iyong pinagdadalamhati sila. dinggin mo nga sa langit, at ipatawad mo ang kasalanan ng iyong mga lingkod, at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tinuturuan sila ng mabuting daan na kanilang lalakaran, at hulugan mo ng ulan ng iyong lupain na iyong ibinigay sa inyong bayan na pinakamana. Kung magkaroon ng kagutom sa lupain, kung magkaroon ng salot, kung magkaroon ng pagkalanta o amag, balang o tipaklong, kung kukubkubin sila ng kanilang mga kaaway sa lupain ng kanilang mga bayan, anumang salot o anumang sakit na magkaroon. Anuman dalangin at samo na gawin ng sinumang tao o ng iyong buong bayang Israel, pagka makikilala ng bawat isa ang kanyang sariling salot at ang kanyang sariling sakit, at igagawad ang kanyang mga kamay sa dako ng bahay na ito. Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at iyong ipatawad at gantihin ang bawat tao ng ayon sa lahat niyang mga lakad, na ang puso ay iyong natataho, sapagkat ikaw sa makatuwid bagay, ikaw lamang ang nakatataho ng mga puso ng mga anak ng mga tao. Upang sila'y mga takot sa iyo, upang magsilakad sa iyong mga daan, samantalang sila'y nangabubuhay sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang. Bukod dito'y tungkol sa tagaibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka sila'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong dakilang pangalan at sa iyong makapangyarihang kamay at sa iyong unat na bisig, pagka sila'y magsiparito at magsidalangin sa dako ng bahay na ito. Dingin mo nga sa langit, sa makatuwid bagay sa iyong tahanan dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na itawag sa iyo ng taga-ibang lupa, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, at mga takot sa iyo na gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan.
Kung ang iyong bayan ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa kanilang mga kaaway, saan mo man sila suguin, at manalangin sa iyo sa dakong bayang ito na iyong pinili, at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan. Dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang samo, at alalayan mo ang kanilang usap. Gayon may kung sila'y mga bulay sa kanilang sarili sa lupain, pagdadalahang bihag sa kanila, at magbalik loob at sumamo sa iyo sa lupain ng kanilang pagkabihag, na sasabihin, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa ng kalikuan at nagsigawa ng kasamaan. Kung sila'y nangagbalik loob sa iyo ng buong puso nila at ng buong kaluluwa nila sa lupain ng kanilang pagkabihag, saan man sila dalhing bihag at manalangin sa dako ng kanilang lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang at ng bayan na iyong pinili at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan. Dinggin mo nga sa langit sa makatuwid bagay sa iyong tahanang dako ang kanilang dalangin at ang kanilang mga pamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap, at patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo. Ngayon, O Diyos ko, isinasamo ko sa iyo na iyong idilat ang iyong mga mata at pakinggan ng inyong mga pakinig ang dalangin na gawin sa dakong ito. Ngayon nga'y bumangon ka, O Panginoong Diyos, sa iyong pahingahang dako, ikaw at ang kaban ng iyong kalakasan, suotan mo ng kaligtasan, O Panginoong Diyos. Ang iyong mga saserdote at ang iyong mga banal ay mga gagalak sa kabutihan. Sabay-sabay po tayong lahat. Verse 42. O Panginoong Diyos, huwag mong pipihitin ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Alalahanin mo ang iyong mga kaawan kay David na iyong lingkod. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita, at lahat po tayo maaari nang makaupo. There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord.
minsan parang hindi, madali lang sabihin, ano? Pero minsan mahirap intindihin. Madali minsan sabihin, He is all we need, pero minsan mahirap intindihin. Paano ba natin i-apply na yun na He is all we need? Pastor, paano ba lulutasin ang problema ng mag-asawa? Bakit ba si Kristo ang sagot? Paano maging sagot si Kristo sa aming mag-asawa? Sa aming pamilya? Sa aming trabaho? Sa ating bayan? Sa ating mga leaders? Paano ba maging sagot si Kristo? Well, ang sagot po sa lahat ay Christ-likeness. Christ-likeness. Mag-asawa, pamilya, mga leader, mga trabahador, mga magpapatrabaho. Pagka Christ-like sila, magandang work ethics, maganda relationship, madaling magpatawaran, madaling magtulungan, madaling magkaisa, madaling maglingkod, marunong magpakumbaba, walang magyayabang-yabang. Walang ganon, di ba? Pagka Christ-like. Kaya sinasabing, He is all we need. Okay po, so tayo tumayong lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 26. Tayo po ay maglo-Lord's Supper this coming Sunday. Kaya ang pag-aaralan natin, of course, salvation sa umaga, ikukonekta natin sa Lord's Supper. Pero basically sa hapon, yun ang ating mensahe. Tsaka ngayon, bilang paghahanda. At lalong paggunita sa kanyang paghahandog ng kanyang sarili. Matthew 26:26. Ang ating basahin. Alright, basahin natin. Meron tayong English Bible, English dyan sa screen. Sabay-sabay nating basahin. Ready, begin. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples. Alam nyo, ito'y series of lesson. He took it, He gave it, He brake it, He gave it. It's a series. Habang binabasa ko, pwede pala itong series. So ngayong gabi, yan po ang ating pagtutuan. We'll focus on, He took bread. Kumuha siya ng tinapay. He took the bread. Kumuha siya ng tinapay. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Ikaw ang tunay na nakakaalam. Ikaw ang tunay na marunong. Alam mo kung bakit pinili mo itinapay. Alam mo kung bakit binigyan mo ng ganitong paraan ng pag-alaala ang mga tao, lalo na ang simbahan. Ito ang talagang God-given way how to remember the Lord Jesus Christ, how to celebrate the victory of His saving work. Salamat po sapagkat ikaw ay naging successful at na-fulfill mo ang iyong misyon ng pagparito mo sa lupa. At bilang paghahangad mo ng iglesia ay huwag mapalayo sa iyo. Ikaw ay nagbigay ng paraan ng pag-alaala upang ang mga mananampalataya ay huwag makalimot, huwag lumamig, kundi laging balik-balikan, alalahanin yung nagbigay sa kanila ng liwanag, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng katiyakan, ng katubusan, ng ipagpapasalamat, ng ipagkakapuri at dahilan para kami maging sa iyo at manambahan sa iyo. Babalikan namin na alalahanin sa bawat simbahan sa pamamagitan ng pagdulog sa banal na hapunan. Kaya pangunahan niyo po kami ngayon, dalangin namin ang inyong gabay sa amin at lalo namin itong sariwain sa aming puso upang hindi lamang ang katotohanan kundi ikaw mismo ay maging buhay na buhay sa aming puso at ikaw lamang ang aming lulugurin at paglilingkuran. Dalangin namin ang lahat ng ito habang ikaw ay aming hinihintay sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Sabi diyan, He took bread. Ang ating Panginoon po, tinignan ko ang ilang mga bagay-bagay, kilala ang Panginoon na lagi siyang may kinukuha. Meron siyang laging may kinukuha. Ngayon, ang tao minsan, makikilala nyo ang mga tao sa ano yung kanilang kinukuha. May makikita tayo sa pagkatao, sa karakter, sa spirit ng tao, ano yung kanyang kinukuha sa buhay na ito. Ano yung kanyang kinukuha sa mga sitwasyon at mga pagkakataon o mga pangyayari o mga karanasan? Ano yung kinukuha mo? May mga taong sanay kumuha ng negative.
At pagka ang salita ang kumuha ng negative, yung mga negative na kinukuha natin, of course, ano man yung kinuha natin na negative, pinapasok natin sa tenga, pinilagay natin sa ating isip, hinayaan nating matanim sa ating kalooban, pag yan ay negative, ay ang mangyayari niyan. Maapektuhan tayo negatively. So magiging negative tayong tao. Yung sabi na, anak ko, ayaw ko diyang maka-ospenta. Laging nega. May ganun may mga pelikulang ganun. Kahit sa cartoons. Ng mga bata pa kami, merong laging nakakontra. Laging negative. Pagka yung bida may naiisip, hindi naman siya kontrabida eh. Kaya lamang siya sa kasamahan nila, siya yung laging negative. Ganon. Parang inilagay ng direktor doon, pinayagan ng direktor, na meron talaga doon tauhang negative, pampaganda ng kwento. Di ba minsan ang mga tao naiinis, nagre-react doon sa mga nega? Di siyempre, ang purpose ng negative doon, para kayong mga nanonood ay mag-isip, makarelate, mag-react kayo, at lalo nyong ma-enjoy yung pelikula. Ganon, ano? Kaya ang mga tao, makikilala nyo sa ano yung kanilang kinukuha. Minsan ang kinukuha ng mga tao, kung ano yung pangit, kinukuha. Yung maganda, hindi sinasabi. Mga pangit lang. Ayan, ano? Kapintasan lang. Ganon lang sasabihin. Yung magaganda, hindi sasabihin. So makikilala natin ang mga tao sa kanilang kinukuha. Ngayon ang ating Panginoon, hindi lang siya minsang may kinuha. Binanggit sa Bible. Dito, ang sabi dito, He took bread. And as they were eating, Jesus took bread. Kaya, nang kunin niya yung tinapay na yon, meron siyang dahilan. At titingnan lang po muna natin na why He took bread. Later on. Pero tingnan natin mga kinuha niya. Then sabi sa Matthew 26:27, and He took the cup. Kaya dito sa dalawang ito, He took bread, He took the cup, laging ang Panginoon merong intensyon na yung kinukuha niya, meron siyang itinuturo. Nagtuturo siya. Kumukuha siya ng object lesson o kumukuha siya ng example or kumukuha siya ng model para turuan at akayin ang kanyang mga alagad. This time, He took bread and another, He took the cup na kumakatawan sa kanyang dugo. Yung bread, kumakatawan sa kanyang pagkatao. And then sa Mark chapter 9, verse 36, sabi rito, and He took a child and set him in the midst of them. And when He had taken him in His arms, He said unto them. Kaya ito, kumuha naman siya ng isang bata at inilagay sa gitna nila at inilagay niya sa kanyang bisig. Pinakikita niya na huwag niyong ipupuwera yung mga bata. Huwag niyo silang tawaging abala. Sila ay pagkakataon para maglingkod sa mahihina. Kaya tinuturo ng Diyos sa atin na ang mga mahihina, hindi po sila malas sa buhay. Ang mahihina ay hindi po malas sa simbahan. Sila po, yung mga mahihina, ay pinahintulot ng Diyos pagkakataon para i-practice natin yung ating mga spiritual gifts, gift of help, gift of mercy, gift of exhortation, mga ganyan, gift of administration, kung ano man yung gift natin, gift of giving. Yung mga mahihina, inilagay ng Diyos yan. Kaya sana wala na lang ito, sana wala na lang ito. Saan pa natin gagamitin yun kung lahat tayo malalakas? Kung lahat tayo malalakas, sino pa ang i-encourage natin? Puro tayo malakas. Wala tayong paggagamitan ng encourage one another. Edify one another. Kung lahat tayo perfecto, wala na tayong ministeryo sa isa't isa. Kaya pinagsama-sama tayo ng Diyos, He took a child. Next, sa Mark chapter 8, verse 23, sabi diyan, He took the blind man by the hand and led him out of the town. So meron siyang kinukuha para gawa ng mabuti. Meron siyang kinukuha para gawing modelo. Meron siyang kinukuha para gawin niyang object lesson. Okay? Then, next, Mark chapter 9, verse 2. Sabi dito, He took Peter, James, and John. And after 6 days, Jesus taketh with Him Peter, James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves. So meron siyang mga kinukuha, ibinubukod niya para bigyan niya ng
special, extra revelation na hindi niya ibinigay sa iba. Yung lalapit sa kanya, kumukuha siya ng core group. So he took James, Peter, James, and John. Kaya kapag kayo kinuha ng Diyos, merong special ang Diyos, di ba? Nagbago siya ng anyo, nakita nung tatlo, nagbago ng anyo. Silang tatlo lang ang naroon. Yung mga ibang alagad naroon sa malayo-layo, sila kinuha niya, inilapit niya. Kaya meron talagang mga Kristiyano na tinuturo ng Bible na nagiging mas malapit sa Diyos. Puro sila sa Diyos, pero merong mga Kristiyano na mas malapit sa Diyos. Pinapayagan ng Diyos na may mga Kristiyanong makalapit sa Kanya. Kaya nga sa Bible, sa Lumang Tipan, makikita po natin na pagka nagpatay ng tupa sa Passover, yung tupa, meron silang magpatay kayo ng tupa at yung iba ipamigay nyo sa iba at magtira kayo ng ayon sa kaya nyong kain. Meron ganun sa Bible, yung kaya nyong kain. Gaano ka ba kagana kumain ng salita ng Diyos? Ganyan yan Gaano ka ba kagana manambahan sa Diyos? Gaano ba? Kaya magkakaiba tayo ng level of appetite. Iba, konting oras lang sa panambahan, inip na, yamot na, nahabaan na. Bakit? Yung appetite niya, ganun lang, madali siyang sumawa. So, hindi siya masama. Kaya lamang, yun lang ang kanyang capacity. Kaya kinakailangan, hangarin niyang, yung Lord, enlarge my appetite for you. Lalo kitang makilala, lalo kong magkaroon ng gana, magbasa, makinig, magmemorya, mag-aral ng iyong salita. Ganon, makinig ng iyong salita. So, he took Peter, James, and John. Kaya yung pagpunta nyo ngayon dito, inyo yan, tayo-tayo yan, kanya-kanyang kaya. Kanya-kanyang lapit sa Panginoon. Walang lagahad lang ng lumapit ng malapit, mas malapit sa Panginoon. Walang lagahad lang. Walang lagahad lang na ikay magkaloob, palakihin mo lalo yung pagkaloob mo. Walang lahad lang yan. It's up to your appetite. Kaya kung mas malaki appetite ninyo na lalo nyong mahalin ng Panginoon, lalo nyo siyang paglingkuran, pagtapatan, it's up to you. Kayo na lang ang hahadlang sa inyong sarili. Pero ang Diyos nagbibigay ng opportunity. So he took Peter, James, and John. Then, sa 6:11, ang sabi dito, and Jesus took the loaves. And when he had given thanks, he distributed to the disciples. May pagkukulang ng pagkain, kumuha siya ng 5 tinapay, kinuha niya yung 2 isda, pinagpasalamat niya, pinagpala niya, and then sabi niya, distribute. Makikita natin dito na when he took something, ay nagiging beneficial sa mga tao. Nakakatugon ng pangangailangan. At kapag kinuha niya at nilakipan niya ng kapangyarihan, nagiging supernatural siya. Hindi na siya nagiging natural na tinapay at natural na isda. Ang natural na tinapay, pag kinain mo yung isa, ilan bang tinapay yun? 5. Tama ba? 5 loaves of bread. Pag kinuha mo yung isa, 4 na lang matira. Pero nakapagtataka, nung si Kristo ang kumuha, nung kunin ng mga alagad yung isa at iabot dun sa nagugutom, yung 5, dumadami. Hindi nabawasan, dumadami. Kaya nung matapos sila, hindi ang natira ay wala. Ang natira, 12 basket. Dumadami. Ganon, So he took loaves. Kaya ano pong makikita natin? Ito'y himala ng pagpapakain sa 5,000. Sa tuwing ang Panginoon, every time Jesus took something, it became sacred, it became meaningful, beneficial, a blessing, and it became powerful. It becomes powerful. Kaya kapag kinuha tayo ng Diyos para sa Kanya, imaginin po ninyo, hindi na po tayo basta-basta tayo lang. Pero tayo po'y magtutuon sa Matthew 26, sabi diyan, and as they were eating, Jesus took bread. Number one, it was so personal. So personal. Sapagkat ang sarili niyang kamay, ang sadyang ipinangkuhan niya ng tinapay. Hindi niya pinaabot sa iba. Siya mismo ang kumuha ng tinapay upang ipakita sa mga alagad ang kanyang kahandaan at pagkukusa na ang tinapay na ito na simbolo ng kanyang katawan ay parurusahan
at kusang magdurusa sa krus ng kamatayan. Kusa ito. It was so personal. Pwede niyang ipagawa sa iba. Pwede siyang magsugo ng iba. Pwede siyang gumawa ng proxy, kumbaga. No, He took it so personal. Kinuha niya yung tinapay, siya mismo ang kumuha. Siya mismo ang nagputol-putol. Kaya ang sabi sa John chapter 10 verse 18, "No man take it from me, but I lay it down of myself." Walang kumukuha ng aking buhay sa akin, kundi ito'y aking kusang iniaalay. Kaya si Kristo mismo, personally, He gave Himself for us. Siya talaga ang nagpunta mula sa langit, siya talaga ang pumunta dito sa lupa, siya mismo ang nagkatawang tao, siya ang nag-anyong sanggol sa bahay bata ni Maria. Di ba yung mga artista mayroong tinatawag na, anong tawag niyo ron? Imbis na siya ang lulundag, mayroong ibang lulundag para sa kanya. Anong tawag niyo doon? Oo, yung stuntman, pero may tawag dun sa stuntman na yun. Anong tawag doon? Double. Yan, double. Si Kristo walang kinuhang double. Noon ang ipapako na, sa pagpako, yung aktual na pako, ikaw ha. Kunyari ako, pero sa aktual na pako, ikaw. Kunyari lang ako ang hihiga doon, pero pagdating na aktual na ipapako, ikaw na. May double. Si Kristo walang double. Personal. So personal. Siya talaga lahat. Parang minsan yung ginagawa ng mga ibang artista na talagang silang lumulundag, silang nababalian, silang nasusugatan, na ginagawa nilang personal, hindi sila kumukuha ng double. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, siya mismo ang kumuha ng tinapay. Hindi siya kumuha ng double. Yung hirap, yung sakit, siya mismo ang nagpakababa, siya ang naging mukhang sanggol, anyong sanggol sa bahay bata ni Maria for 9 months. Just imagine, God is in the womb for 9 months. Siya mismo, kaya niya maglagay ng ibang sanggol doon, pero hindi. Siya mismo ang pumunta sa tiyan ni Maria. Siya talaga ang nakaranas ng proseso ng paglaki, ng growth, ng natural na tao. Dinanas niya. Siya ang personal na gumanap ng mga responsibilidad sa bahay. Siya ang gumanap personal ng pagkakarpintero. Kaya naranasan niya, nakaramdam siya ng pagod sa pagtatrabaho, siya ang nakatikim ng uhaw, siya ang nakaranas ng puyat, siya ang nakaranas ng matulog, magutom, makipag-usap sa tao, tumulong sa mga nangangailangan, mahalin, at siya nakaranas din ng magmahal. Siya ang nakaranas ding magalit. Siya rin ang nakaranas lumuha. Naranasan niya ang karaniwang karanasan ng tao. Hindi siya nagpakwento lang. Hindi niya namin ikwento mo nga sa akin ang karanasan ng mga tao para maintindihan ko. At pag ako nagsalita sa kanila, at least meron akong idea anong nararamdaman. Instead na ganon, ang ginawa niya, pinasok niya ang daigdig ng mga tao at siya ay nagkatawang tao at siya mismo ang personal na nabuhay bilang tao. Siya ang tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi siya nagkasala. Kaya naiintindihan niya kayo. Naintindihan niya tayo. Kaya nang kunin niya yung tinapay, mga kapatid, yung plano para tayo iligtas, for Him, it is so personal. So personal. Ayaw niyang ipagkatiwala sa iba. Ayaw niyang magkaroon ng double o proxy. Ako ang gagawa. Ipakikita ko yung pagmamahal ko. Ako ang magpapakita ng pagmamahal sa tao. It was so personal when He took that bread. Number two, it was intentional. Intentional. Anong sabi ng Galatians chapter 2 verse 20? I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me. Yan na Bakit intentional? Who loved me and gave Himself. He Himself gave His life. He Himself. He gave His life. He Himself. It was intentional.
Hindi ito pinilit. Ngayon, titingnan ko po sa inyo, pakita natin, tingnan natin sa Bible, hindi ito kagaya ng ginawa ni Simon Sirene. Simon the Cyrene. Ano bang ginawa kay Simon the Cyrene? Tingnan natin ang iba't ibang description ng banal na kasulatan. Matthew 27:32. Ito ang sabi ng Bible, Matthew 27:32. And as they came out, di ba nagbubuhat na ng krus si Kristo? Pasan-pasan niya na, papunta siya sa krus ng Kalbaryo. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him, Simon, they compelled to bear his cross. Bakit? Paano daw ipinapasan kay Simon Sireneo ang krus ni Kristo? Pinilit nila. Pinilit nila. Hindi nag-volunteer si Simon. Si Kristo, nag-volunteer siya. Hindi siya pinilit. Kaya mga kapatid, kapag tayo maglo-Lord Supper, inaalala natin ang ating Panginoon na yung kanyang kamatayan at pagliligtas at ang kanyang pagdurusa at ang kanyang pagpapakababa ay hindi po siya pinilit. Ito'y kanyang kinusa. Mula sa kanyang dalisay na pagmamahal sa atin. Hindi siya pinilit. Di ba tayo minsan napipilitan tayo maglingkod? Di ba minsan tayo napipilitang tumulong? Di ba minsan tayo napipilitang umunawa? Di ba tayo minsan napipilitan sa maraming bagay, painumin ng gamot, patulugin ng maaga, napipilitan tayo, huwag nang manood, patayin na yung TV. Napipilitan tayo. Si Kristo po, hindi po siya pinilit. Amen? Sa salamat sapagkat ang Panginoon natin hindi pinilit. Pangalawa, Mark 15:21. Kaya ito pong kanyang kamatayan, pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa atin ay hindi po sa pilitan. Hindi po siya napilitan. Pangalawa, Mark 15:21. And they compel one, Simon, a Cyrenean, who passed by. Ano daw po si Cyreneo? Napadaan lang. Hindi gusto ni Cyreneo na talagang doon dumaan. Napadaan lang. Sa landas ng krus ng Kalbaryo. Napadaan lang siya, sabi rito. Kaya nga pinilit siya eh. Hindi niya intention talagang schedule na pumunta ron eh. Napadaan lang. And they compel one Simon, a Cyrenean, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross. Kaya hindi po sinasadya ni Simon Sireneo. Hindi niya sinasadya na magbuhat ng krus. Pupunta ako doon para magbubuhat ako ng krus. Hindi po. Pinilit lang siya. Kaya siya napunta ron, napadaan lang. Si Kristo po, hindi napadaan lang doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya napadaan doon na, oy, alika dito. Ikaw magpasa ng krus na to. At ikaw ang magpapaho doon. Hindi po siya napadaan at hindi po siya pinilit. Amen? Another. 23:6 ng Lucas. Another. Luke 23:26. And as they led him away, si Kristo na, dinadala na papunta sa krus ng Kalbaryo, they lay hold upon one, Simon, a Cyrenean, coming out of the country. And on him, they laid the cross that he might bear it after Jesus. Anong sabi ng Bible dito? Ipinabuhat lamang sa kanya. Una, pinilit siya. Pangalawa, napadaan lang siya. Pangatlo, ipinabuhat lang sa kanya. Hindi siya ang nag-volunteer magbuhat. Ipinabuhat sa kanya. Si Kristo po nag-volunteer. Ako ang magbubuhat ng kasalanan ng tao. Kaya once na hinawakan na natin ang tinapay na walang lebadura, mga kapatid, inaalala natin ang ating tagapagligtas na hindi po pinilit, hindi napadaan lang, at hindi ipinabuhat lang sa kanya ng tao. Ito'y kusa niyang pinasaan, kaya hindi siya napadaan lang, hindi siya pinilit, hindi siya pinigilan, kasi pinigil lang nila si Cyreneo eh. Sabi nga ng Bible, He gave Himself. Pero pag tinignan nyo sa Bible, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya'y naparito sa sanglibutan, hindi para hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya.
Siya'y naparito sa sanglibutan. Kaya mapapansin nyo na He gave Himself not only for the sins of us, but also for the sins of the whole world. He is the propitiation, not for us only, Christians, but for the sins of the whole world. So, makikita niyo po, He gave Himself for the world. Mababasa niyo sa Bible. He died for all men. Pangalawa, mababasa niyo rin sa Bible, He gave Himself for the church. Sa Ephesians chapter 5. Kanino ba niya talaga ibinigay ang kanyang buhay? Sa sanlibutan o sa church? Kanino ba niya talaga ibinigay ang kanyang sarili? And then, mababasa niyo naman sa Galatians chapter 5, verse 20, ang sabi ni Apostle Paul, who gave Himself for me. Mundo, simbahan, at individual. He gave Himself for the world. He gave Himself for the church. He gave Himself for me. Kaya mga kapatid, although si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao, we believe, at si Kristo ay nagmahal sa lahat ng tao, hindi tayo naniniwala si Kristo ay nagmahal lamang sa iilan, at ang ilang mas maraming higit na kararang bilyong-bilyon na hindi niya minahal. Bago pa sila isilang, bago pa sila ipanganak, sila itinakda na ng Diyos, hindi ako mamamatay para sa inyo. Now, we don't believe that. Na, kung kayo maniwala doon, ay malaya kayo. It's up to you. But to me, I cannot. Habang binabasa ko ang Bible, I cannot believe that the God of the Bible namuhi sa higit na napakarami ng walang dahilan. Itatapon parurusahan ng walang dahilan. Gayong meron naman siyang magagawa. I don't buy that. Hindi ko matanggap na ganun ang mababasa ko sa Bible. Kaya, ang sabi ng Bible, He gave Himself for the world, for the church, and for me. So never think na hindi ka kilala ng Diyos kasi sa napakaraming tao, sa napakaraming populasyon, hindi na ako mapapansin ng Diyos. No. Kaya once na hinawakan mo, yung tinapay na walang libadura, dapat maliwanag sa iyo, He died for me. He died for me. Kaya hindi po tayo kagaya ng sa pelikula. Di ba? Pagka nanonood kayo ng mga pelikula, pagkatapos na yung pelikula, inilalagay sa huli yung mga bida, yung pangalan ng bida. Tama? Nakalagay doon? Starring. Ganyan, nakalagay. Mga pangalan. Tapos sa kahuli-hulihan, ano makikita nyo sa kahuli-hulihan? Nakalagay yung mga pangalan ng mga bida, nakalagay yung pangalan ng mga main characters. Tapos ang dami. Tapos sa kahuli-hulihan, may mga hindi na binanggit. Pero naroon, kaya lang hindi na binanggit isa-isa. Ano ang nakalagay? And others. Sa Panginoon, hindi ka and others. Hindi tayo and others. Yung halaga ng bida ay halaga ng bawat isa. Sa puso ng Panginoon, bida ka. Mahalaga ka. Ikaw ang kanyang dahilan. Bakit siya naparito? Kung ang 100 na tupa, ligtas yung 99, may isang naliligaw. Anong sabi ng Bible? Iiwan niya yung 99. Kukunin niya yung isang yon, hahabulin niya. Ganun kahalaga, ikaw. Kaya never think, never entertain any idea that you are just part of the crowd. No. You are personally known. Sabi nga ng Bible, isusulat ko yung pangalan sa aking palad. Di ba? So, number 1, it was so personal when He took the bread. Number 2, it was intentional. And number 3, it was symbolical. Yung tinapay na kinuha ng Panginoon ay simbolo. Symbol of the incarnation of Christ. Simbolo ng kanyang pagkakatawang tao na ang sabi sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. The Word was made flesh and dwelt among us. So nung kunin niya yung tinapay na yon ay simbolo ng kanyang katawang tao o pagkakatawang tao. Sabi sa John chapter 6 verse 51, I am the living bread which came down from heaven.
Kaya ang tinapay ay larawan na ang Diyos na walang hanggan ay nagkatawang tao upang maging accessible, life-sustaining sa atin. Para siya accessible. Saan mo ilalagay yung tinapay? Pag inilagay mo yung tinapay sa hindi kayang buksan, nakakandado, walang makakakain yan. Pag inilagay mo sa pagkataas-taas na hindi maabot, wala rin makikinabang yan. Siya'y nagkatawang tao at ang sabi ng Bible, nakipamayan sa atin. Nakisalamuha sa tao. Talagang abot siya ng tao. Abot siya ng pulubi, abot siya ng lasinggero, abot siya ng taong beer house, abot siya ng mga elite. Abot siya ng lahat ng klase ng tao. Kaya salamat po, kung inilagay yan sa napakataas at inilagay lang sa mga bilyonaryo, patay, hindi natin siya maaabot. Hindi pa tayo mga bilyonaryo. Kasi ito, maaabot lang ito, maa-avail lang ng mga merong 10 billion sa bangko. Kaya may mga hindi ma-approve di ba, sa loan? May mga hindi ma-approve. Maglo-loan ka, pag pipil upin ka ng bangko, titignan yung capacity mo na magbayad. Titignan magkano ang sweldo mo. Titignan ilan ang anak mo. Titignan ang record mo. Pag nakita na lang hindi ka qualified, hindi ka mag-grant. Ganun po, di ba? Ngayon si Kristo, hindi po ganun ang standard. Inilagay ng Diyos sa maaabot pati ng bata. Na walang bilyon, walang pera, pati mga pulubi, maaabot siya. Bakit po? It was symbolical. Tinapay. Ang tinapay ay araw-araw na ginagamit ng mahihirap at ng mga mayayaman. Kaya itinulad sa tinapay na alam ng mga taong mahirap, alam din ng taong mayaman upang ipunawa na siya ay nagpakababa upang abutin ang lahat ng level ng tao. Ang tinapay na ito na simbolo ng kanyang pagtitiis. Sabi niya, "This is my body which is broken for you." Ang tinapay ay marupok, pinagputol-putol, na naglalarawang ng matinding paghihirap ng kanyang katawan sa krus. So, He took that bread. Symbol of a sustaining power. Sa Exodus 16:35, and the children of Israel did eat manna 40 years. Self-sustaining, or to sustain yung kanilang strength sa paglalakbay na kanilang gagampanan. It is a symbol of a satisfying Savior. Yung tinapay na yon. Sa John 6:35, "He that cometh to me shall never hunger." Kaya ang tinapay sa Lord's Supper ay larawan na si Kristo lamang ang tanging makapagpupuno ng kakulangan at gutom at uhaw ng ating kaluluwa na hindi mapupunan ng anumang yaman, anumang layaw at anumang bagay dito sa mundo. So, number 1, it is so personal. Number 2, it was intentional. Number 3, it was symbolical. Hindi siya nakapagliligtas at hindi siya tunay na nagiging katawan ni Kristo kagaya ng itinuturo nung una na kapag itinaas yung tinapay na walang libadura, nagiging tunay na katawan. We don't believe that. It was just only a symbol. Amen? An ordinary symbol for us to remember Him. Bakit po? Kapag ka ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nangihina, ikaw ay nawawalan ng pag-asa, ikaw ay natatakot, pag naalala mo si Kristo, meron nga pala akong tagapagligtas na hindi ako iniiwanan. Meron nga pala akong kaibigan na talaga nagmamahal. Greater than a brother. Si Kristo. The next, it was providential. Providential. Sa Revelation chapter 13, verse 8, He was slain before the foundation of the world. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain, the Lamb is slain from the foundation of the world. From the foundation of the world. Mula pa nang itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, sa simula pa lang nalikhain ng tao na andun na yung Lamb is slain. Nang magkasala si Adan at si Eva, nang magpatay ang Diyos ng tupa, that is Christ. Si Kristo nang itinuturo noon. It was providential. Kaya lamang, hindi pa actual. Providential. Ano ba ibig sabihin ng providential? Providence. Andun yung salitang provide. Yun ang pinakasalita. Yung provide ay dalawang salita. Pro plus video.
Pag sinabing pro, before. Pag sinabing video, to see. Kaya pag pinagsama yung provide or providence, to see before. Ibig sabihin, bago pa mangyari ang lahat, bago ka pa magkaroon ng problema, bago ka pa mangailangan, nakita na ng Diyos ang lahat. And in His divine providence, iniayos niya na ang kanyang sagot sa lahat ng problema, sa lahat ng tanong ng tao, meron na ang Diyos katugunan. Kaya hindi po tayo dapat nagpapanik pag meron tayong problema. Kaya kapag hawak natin yung tinapay na walang libadura, sinasabi natin, Lord, thank you for your providence. Nakita mo na isang araw, kakailanganin ko ang tagapagligtas. At isang araw, ini-arrange mo na merong darating, may ipadadala kang mangangaral. At isang araw, madidinig ko ang liwanag ng mensahe ng Ebanghelyo. At sa araw na yon, ako'y maliligtas. At ako'y naligtas by your providence. God made arrangement beforehand. Bago ka pa magkasakit, paano ka nakalabas sa ospital, ang laki ng gastos mo, problemado ka. Paano kami makakalabas na ko, pambihira? 2 milyon ang babayaran namin, yung ang 10,000, problemado kami. 2 milyon ang babayaran sa ospital, ako problemado ka. Panalangin ka ngayon, Kristiyano ka. Ha? Abay, nung magtanong ka, babayaran mo ang bill para magtanong, ha? Para magtanong. Bayad lahat ang iyong bill. Baka nagkamali ho kayo, parang abot na daw ho ng to. Hindi, bayad na, may nagbayad na. Hindi sinabi kung sino. Wow! Anong tawag niyo doon? Sabi nila, it's a blessing. But on the other end, other side, ang tawag po doon, divine providence. God provided before malaman mo yung kailangan mo. Bago ka pa humingi, may tugon na ang Diyos. Naalala niyo yung siya magpapakain ng 5,000? Sabi doon, Philip, saan tayo kukuha ng tinapay para pakainin yan? 5,000 na yan. Pero anong nakalagay doon? Yung narrator, naglagay. Sabi ng narrator, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Kaya lahat po tayo, saan kayo kukuha ng pantuition? Saan tayo kukuha ng pambayad noon sa lote? Saan kayo kukuha ng pampatapos ng inyong mga anak? Saan kayo kukuha ng pambili ng inyong bahay? Saan kayo kukuha ng lahat-lahat ng inyong kailangan? Sa Diyos, meron na po siyang nakita bago ka pa ipanganak at meron na siyang sagot sa lahat ng ating kailangan. Okay, bigyan tayo ng example. For video. Number 1, example. Si Joseph. Pinagbili sa Ehipto. Ibinilanggo. Nang hindi naman tamang dahilan. Pero ang Diyos, inihanda na ng Diyos si Joseph para maging tagapagligtas ng kanyang lahi. Lahat ng kanyang karanasan, sabi ni Joseph, later on, sa Genesis 45:7, God sent me before you to preserve you a posterity in the earth. Genesis 45:7. Tingnan natin dyan sa Genesis 45:7. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth. And to save your lives by a great deliverance. God sent me. Wala naman sinabing, Joseph, punta ka sa Egypt. Wala namang ganun eh. Pero yun ang tugon ng Panginoon, yung palang nangyayari na hindi maganda, kung sasama ang loob ni Joseph, meron siyang dahilang sumama ang loob niya. Kung hindi niya naiintindihan yung divine providence. Palibhas sa naiintindihan ni Joseph, na ang Diyos may layunin, bakit niya pinapangyari ito sa buhay ko? Kaya si Joseph hindi na-distract sa paglilingkod. Hindi siya na-distract sa pamumuhay sa Panginoon. Kaya tayo pinaglo-Lord Supper ng Panginoon. Ito po ay divine providence. Alam ng Diyos, maraming Kristiyano manlalamig sa huling panahon. Alam ng Diyos, maraming magiging backslider. Alam ng Diyos, maraming worldly. Alam ng Diyos, magiging karnal ang mga Kristiyano. Alam ng Diyos, maraming madidiscourage. Pero pagka tayo nag-Lord Supper at aalalahanin natin yung kanyang ginawa para sa atin at pagliligtas, nakakapanumbalik tayo. It was a divine providence. Kaya huwag niyong sasayangin na kapag tayo merong Lord Supper sa inyong simbahan, dito sa atin, huwag niyong sasayangin ang pagkakataon. Be here the most possible you can.
the best possible you can. Pangalawa, si Esther. Nagkaroon ng beauty contest. Hindi naman si Esther nag-volunteer, sasali ako sa beauty contest. Hindi. Pinahanap ng mga opisyal ng kaharian para palitan yung asawa ng hari, si Queen Vashti. Dahil hindi sumunod kay king na i-display yung kanyang kagandahan. Ay, palitan yan. Hindi masunurin sa asawa. Baka tularan ng mga asawang babae na bastusin lang ang kanilang asawang lalaki. Palitan niyang reyna na yan. Mahal na hari, magpahanap tayo sa kaharian ng magaganda at pumili kayo. Hindi natin alam, mga minamahal, na yung palang pagpiling yon sa ganung pangyayari, si Esther ay makukuha at siyang mapipiling mapangasawa ng hari. At darating pala ang panahon, habang siya'y reyna, dadating ang panahon, ipapapatay ni Haman ang mga Hudyo. Anong nakahalang sa plano ni Haman? Narun si Esther, asawa na ng hari. Kung nahuli, kaya ang Diyos hindi nahuhuli sa mga problema natin. Meron siyang divine providence, pro-video. Nakita niya na. Napanood niya na ang lahat. Alam niya na ang simula hanggang katapusan ng pelikula ng buhay ninyo. Kaya huwag kayong magmamaktol, huwag kayong sasama ang loob. Ang kasamaan natin ng loob, pagka tayo pumipili ng mali. Kasi tinuturo na ng Diyos ang tama, gusto pa rin natin ng mali. Mapalad tayo, kung alam nating tayo mali, itinuro sa atin ng tama, handa tayong itama natin ang ating mali. Para manatili tayo sa tama. Queen Esther, si Ruth, another example ng pro-video. Saan lalabas ang lahi ni Jesus? Ayun, ginamit ng Panginoon si Ruth. Ginamit niya ang katulad ni Boaz na matandang binata. Isang araw, yung taggutom, yung kamatayan ng mamahal sa buhay ni Naomi, naging dahilan para mag-isip siyang bumalik sa Bethlehem. At pagbalik niya sa Bethlehem, si Ruth, matindi na ang paninindigan sa pananampalataya. At yung paninindigan sa pananampalataya, hindi kita iiwanan, nanay biyanan. Hindi ako lalayo sa iyo. Lagi mo akong kasama. Kung saan ka po, doon na ako. Sabi niya, bumalik ka na sa kama. No, huwag niyo akong pilitin, nay. Ang iyong Diyos ay akin ang Diyos. Iba na ang kanyang identity. Iba na ang aking pananampalataya. Ang iyong bayan ay aking bayan. Kung saan ka titira, doon ako titira. At kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Nang makita ni Naomi na hindi niya kayang kumbinsihin ng kanyang manugang, sinama niya. Hindi nila alam. May mapapangasawa si Ruth. Naroon ang matandang mayaman na binata na si Boaz. Na siyang gagamitin ng Diyos para itong dalawa, dito lalabas ang lahi ng ating Panginoon. Parehong manindigan sa kabanalan at sa pananampalataya. Kaya alam niyo po, pagka kayo mga mananampalataya, pareho kayong maninindigan sa tama, hindi niyo alam kung ano ang palalabasin ng Diyos na lahi ninyo. So, another, kapanganakan ni Kristo sa Bethlehem. Divine providence. Nag-decree si Caesar, Augustus. Lahat magpatala, nagkaroon ng census. Lahat magpapatala, lahat na nasasakupan ng nagpatala, lahat, nagpunta doon sila Joseph. Buntis si Maria. Kaya yung timing ng pagpapatala na decree ni Caesar. At yung time ng pagbubuntis, ipanganganak siya sa sabsaban. Nakahula na, alam na ng Diyos yung timing, yung lugar. Alam na kung sino mapapangasawa ni Mary, si Joseph. Parehong nasa lahi ni Jesus, ni David. Yung isa bloodline, yung isa regal line. Linya ng hari, linya ng dugo. Kaya dito kinuha ang linya ng dugo, bloodline, dito kinuha ang makahari na line. Ganon. Kaya si Kristo lang ang nag-fulfill nun. That was divine providence. So, the Lord's Supper was providential. Nang kunin niya ang tinapay na yon, alam niya kung anong kanyang ginagampanan. Pati ang kamatayan ng ating Panginoon, that is providential. Okay? Next, it was prophetical. Ito'y hinulaan. Yung kunin niya yung tinapay na ito, kusain niya, ito'y katuparan ng hula na tumuturo sa kanyang gagampanan na gagawin niya ang kalooban ng kanyang Ama sa langit, not my will, but thine be done. Tinungo niya ang krus ng Kalbaryo. Sabi ng Bible, and he set his face like a flint. Tinungo niya ang kanyang mukha, kagaya ng batong pingkian. Ano yung batong pingkian? Yung makinis na bato, na kapag pinukpok mong gano'n, kumikislap na gano'n, tumatalbog yung pamukpok mo.
Kaya si Kristo, kahit hadlangan ng hadlangan, ang sabi ng Bible, iisinet niya yung kanyang mukha kagaya ng batong pingkian. Talagang matigas ang mukha niya. Tinigasan niya ang kanyang mukha. Ibig sabihin, nanindigan siya, hindi siya pwedeng buwagin. Lahat ng paghadlang sa kanya, tumatalbog lang. At pag hinahadlangan siya, kinukutya siya, pinahihirapan siya, lalo lang kumikislap yung kanyang karakter ng kanyang perfection as a human being. Lalo mo lang nakikita yung kanyang patience, yung kanyang long-suffering. Makikita mo yung kanyang courage, makikita mo yung kanyang faith, makikita mo yung kanyang love, makikita mo yung kanyang wanting to please God and be pleasing to God. Kaya ganun din po tayo mga kapatid. Ang karamihan ng problema natin, nagmumula sa paglumihis tayo sa pagiging Christ-like. Doon nagsimula ang problema ni Adan at saka ni Eva. Ang Christ-likeness, not my will, but thine be done. Laging ganon. Not my will, but thine be done. Ang nangyari kay Eva at kay Adan, hindi na nasunod yung not my will, but thine be done. Nasunod na yung my will, not yours. Kapag nagsimula na tayo sa ganong isipan, udyok ng damdaming galit, udyok ng damdaming nagnanasa, udyok ng damdaming naiinggit, udyok ng damdaming gumagaya sa iba, lumihis tayo sa will of God, sinunod natin yung ating own will, then that is the time. Nasisira ang buhay natin. Nawawala tayo sa magandang kalagayan. So it was prophetical. When he took that bread, ito'y nakahula na kanyang gagampanan. Next, it was sacrificial. Anong sabi niya? Take, eat, this is my body, which is broken for you. This is for you. Instead of you dying, paying, suffering for your sins, it will be me. Instead of you, I will die for you. I will sacrifice myself. And sabi sa 1 Corinthians 11:24, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Kaya ang tinutukoy ng tinapay na kanyang kinuha ay ang kalaglalarawan ng kanyang katawan na hindi lamang simpleng ibinigay, kundi kanyang isinakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya siya ay ating naging kahalili. Nagsakripisyo siya. Ako na. Huwag na kayo. Ako na. I will do it. Hindi nyo kaya yan. Ako, kaya ko yan. I will do it. Then it was transformational. Simpleng tinapay, ordinaryong tinapay, kadalasang kinakain ng lahat, kilala ng lahat, pero naging extra, big in meaning, in relevance, and in impact. When the hand of Jesus took it and chose to start a new spiritual tradition in His church, the ordinary became sacred. Kaya itong mga bulaklak na ito, ordinaryong bulaklak yan na naroon sa palengke, dinadaan-daanan ng mga tao. Pero isang araw dumating ang mga kapatid natin, pumunta sa palengke ng bulaklak at bumili ng mga bulaklak na ito at inialay sa Panginoon. Itong mga bulaklak na ito ay naging mga banal na bagay. Separated unto the Lord. Kaya hindi sila basta bulaklak. Ganon din tayo ang buhay natin. Hindi tayo basta tao. Tayo ay mga pinapaging banal. Yung tinapay na hawak natin na maliit, simple lang yan. Ginawa lang yan ng tao. Pero once na ating idinedicate na sa Panginoon, yung hawak niyong tinapay, iba na ang kahulugan yan. Simple, pero banal na bagay. Simpleng pagkain, pero banal na pagkain. And sabi dito, the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? The physical became spiritual. Nagkaroon na ito ng spiritual meaning. Yung material, nagkaroon ng spiritual meaning. Dati tinapay lang na pwedeng kainin at ilagay sa tiyan. Ngayon tinapay na kumakatawan sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus na nagdusa sa krus ng Kalbaryo, na kusang inialay bilang sakripisyo para sa kaligtasan natin ng ating kaluluwa. The temporary became eternal. Ang ordinaryong tinapay ay naubos.
Pero ang tinapay na ito ay naging tanda ng isang walang hanggang tipan ng kaligtasan. An eternal covenant. Kaya sabi dito ng Hebrews 13:20, meron pong everlasting covenant. Okay po? So, lahat ng yan, mga kapatid, nang kunin niya ang tinapay. Next, it was foundational. Foundational. From the word apo, yung from, apo, points to the time of origin. In Genesis, after the fall, the lamb was slain from the foundation of the world. So the word from the Greek word apo, is pointing to the time of origin. Slain from the foundation of the world. Kaya pag kinuha natin yung tinapay na yon, it was foundational. Dahil yung kanyang kamatayan na mangyayari, sinabi na yan sa Genesis, pangunahing mensahe sa kaligtasan. Merong kordero na magbubuwis ng kanyang buhay para sa nagkasala. Kaya ito po yung foundational. Kaya kung alisin mo yung pundasyon, alisin mo sa tao ang kaligtasan, kahit magsimba na magsimba, yung hindi ligtas, bigo pa rin. Kahit maglingkod ng maglingkod, magpalayas ng demonyo, yung taong hindi ligtas, at gumawa ng mabuti at mangaral at tumawag ng Panginoon, pero hindi ligtas, walang foundation, walang kabuluhan. Di ba yun ang nangyayari sa Matthew chapter 7? Lord, hindi ba nanghula kami? Tinatawag nila si Kristong Panginoon. Maraming magsasabi sa akin sa panahon ng Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pero sasabihin ko sila, I never knew you. Why? There was no foundation. Right foundation. Kaya mahalaga po yung pagtatama sa simula. Nung tayo papasok sa pag-aasawa, sa simula pa lang, magsimula kayo ng tama. Okay, magsimula sa daya. Kung kayo mag-aasawa, huwag kayo magsimula sa daya. Kung kayo magkakaloob, huwag kayo magsimula sa daya. Kung kayo maghahanap buhay, huwag kayong magsimula sa daya. Kung magpuproduce kayo ng mga produkto, huwag kayong magsimula sa daya. Kung kayo magpapatala ng inyong edad, huwag kayong gumamit ng daya. Sinasabi ng Bible, there must be a proper foundation. Kahit na nung ganda ng ating simbahan, pag hindi tayo mga ligtas, walang pundasyon, walang kwenta. Sabi ng 1 Corinthians 3:11, for there is no foundation laid other than the foundation of the apostles, Jesus Christ. And lastly, it was a memorial. Memorial. Luke 22:19, this is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Kaya napakahalaga po na lagi nating gunitain, alalahanin, maging fresh sa atin. Oh, how I love Jesus. Oh, how great you are. Oh, what a wonder you are. Jesus, my Jesus. What a wonder you are. You are precious than the morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the wayside. Precious, more precious than gold. Kaya pag binalikan natin sila, although we do not have much gold, but we have Christ. And I can remember who He is. Naalala ko kung sino ang Kristong ito nang dumating sa aking buhay. How great He has done for my life, for me. Gaano kadakila ang ginawa niya. Sa tuwing maaalala natin ang kanyang pangako, ang pag-asa na siya'y muling babalik at tayo ibabangon mula sa kamatayan at bibihisan tayo ng bagong katawan, bibigyan tayo ng tiraan sa langit at mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo magpakailan-kailan. The more na inaalala natin siya at ang kanyang mga pangako, the more na meron tayong pag-asa sa mundong ito. Hindi kayo mawawalan ng ganang mabuhay, magiging masigla kayo. Hindi kayo maiinggit sa iba, hindi niyo kukumpara ang sarili niyo sa iba. You will not be insecure kung walang maraming likes sa inyong buhay. As long nagugustuhan ng Panginoon, nagtatams up ang Panginoon sa buhay mo, you don't care kung magtatams up ang mga tao sa iyo. Just focus on pleasing God and be pleasing to Him. Manaming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Salamat, you took the bread by yourself. Hindi ka napadaan lang, hindi ka pinilit lang, hindi ito ipinasan lang ng iba sa iyo na hindi mo gusto. Salamat
Sa tuwing aalalahanin ka namin, ano ang aming magiging mga problema sa buhay na hindi ka concern? Ano ang magiging mga struggle namin sa buhay na hindi mo kami kayang pagtagumpayin? Ano ang aming takot sa hinaharap na wala kang katapat na pangako para papanatagin ang aming puso at kalooban at isip? Maraming salamat po sa tuwing kami gaganap ng Lord's Supper. We learn other things. We learn deeper truths. We appreciate the more the remembrance that you gave. An ordinary simple bread and wine. Salamat po ng marami inilagay mo sa mababang lugar para maabot naming lahat. Salamat sa iyong bugtong na anak, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Nawa, lalo ka namin mapaglingkod at lalo kaming maging maalab na ikaw ay aming mahalin. Sundin, pagtapatan at ipagamit ang lahat ng sino kami, meron kami, at ano pa magiging kami upang ikaw ay luwalhatiin sa aming buhay. Salamat po sa simbahan na binigyan kami ng gampanin para gumanap ng banal na hapunan o Lord's Supper. Nawa po ang inyong mga anak magsumikap, magpumilit, gumawa ng paraan para sila makasama sa darating na banal na hapunan this coming Sunday. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa iyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo po umawit. Amen. Awitin natin yung Via Dolorosa. Via Dolorosa. Meron tayong Tagalog niyan eh. May Tagalog. Kaya ba? Kaya natin? Via Dolorosa. Kaya? Sige, awitin natin. May Tagalog tayo. Nagalog natin yan. Para ngayon pa lang inaalala natin na talagang tinahak ni Kristo yung landas. Kaya niyang talikdan pero hindi. Sa isang bayang hinirang naganap isang Araw, ang sakdal na pagdurusa at banal. Tinanggihan, hinama, ngunit inibig tayo ng tapat. Bawat sugat, bawat latay sa nagdurugong laman, habang putong ng tinig kanyang taglay. At sa bawat hakbang niya, sigaw ng bayan ay ipako siya. Kahit libong pagdurusa ang kanyang pasan-pasan, sa landas na pagsunod ay namasdan. Siya ang kordero ng Diyos hanggang kamatayan. Si Jesus ang nagdusa para sa ating kaligtasan. Bagamat siya'y Diyos at Hari, buhat sa kalangitan, na ganyong alipin at taong hamak. At sa pagmamahal niya, sa atin ang Kalbaryo'y tinahak. Kahit libong pagdurusa ang kanyang pasan-pasan, sa landas ng pagsunod ay namasdan. Siya ang kordero ng Diyos laan hanggang kamatayan. Si Jesus ang nagdusa para sa ating kaligtasan. Ang katubusan ng sanlibutan ay nasaksihan sa Jerusalem. Kahit libo
parusa, ang kanyang pasan-pasan, sa landas ng pagsunod ay namasdan. Siya ang kordero ng Diyos na hanggang kamatayan. Si Jesus ang nagdusa para sa ating kaligtasan. Amen. Amen. Tayo po'y magtitipon ng ating mga kaloob. Amen. Wow. Maraming Diyos, salamat po ng marami. We cannot repay your goodness and your grace and your mercy and your love and your long suffering to us, Lord. Maraming salamat po. Tinahak mo ang landas ng pagsunod patungo sa krus ng Kalbaryo at hanggang sa kahuli-hulihan, sinunod mo ang kalooban ng iyong Ama, naialay ang iyong buhay at kusa mo itong ibinigay. Salamat po ng marami sa bawat isa na narito ngayong gabi. Lalo ka naming mahalin, maging mga nakikinig po online, lalo nilang pahalagahan ang banal na hapunan. Ngunit higit sa lahat, ang katotohanan na ang aming inaalala ay ang buhay na tagapagligtas na nagmahal sa amin ng dakila. Help us, Lord, to be more humble, more faithful, more loving, more prayerful, most yielded to you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng sandali. Dahil madalas kaming mailigaw ng sarili naming akala at ang mga bagay ng mundo at ng kadiliman. Pagtibayan niyo po ang bawat isa, paunlarin ang gawa ng aming mga kamay, paunlarin kami sa aming mga pagsisikap, lalo kaming sumagana sa pagkakaloob, at lalo kami maging kaluwalhatian mo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Tibon po tayo ng ating mga kaloob. Mapo na po tayo. Amen. So, Sunday na po, ang ating Saturday, last medical. Salamat po sa ating mga naging mangangaral last Sunday, umaga, ng hapon, sa mga pastor and missionary na nag-preach last Sunday. Gayon din naman kami sa Sambales, kila Pastor Albert Conuy, ay maganda rin po ang resulta. Marami din nag-profess for salvation. Natutuwa tayo dito man at doon, hindi tumitigil ng pag-aani ng kaluluwa. So this coming Sunday, meron po tayong ibabaptize. Kaya salamat sa Panginoon. May bunga ang ating mga pagpapagal. Tuloy-tuloy lang. Magtapat lang po tayo hanggang sa bumalik si Kristo. Amen? So this coming Saturday, keep on being supportive sa ating mga talagang masisipag, masisikap na mga medical missionaries natin. Salamat sa inyo at saka sa ating mga katuwang ng mga kapatid. Nagiging blessing ang ating mga kapatid at ang ating simbahan sa ating mga kapwa dito sa Muntinlupa. So, amen. So, coming Sunday, be here. Invite your friends, invite your relatives, invite kung sino man maimbitahan natin, that they will come para sa Sunday, Evangelistic Sunday uli natin sa umaga. Sa hapon, Lord's Supper naman natin. Tayo tumayong lahat at magwakas po tayo sa panalangin. Maraming Diyos, salamat po muli sa gabing ito. Ingatan mo kami sa aming paggawahiwalay. Sumayo po ang kaluwalhatian lagi sa aming buhay. Hiling namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin ang Panginoon.